Shalom sa inyong lahat. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Job 1:25. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Pinanginig ka ng mga kabagabagan ni Hope? Bakit hindi? Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumalaw, tayo manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay tungkol sa awit 130, 143. Pakinggan mo, O Panginoon, ang aming dalangin. Iyong dinggin ang aming mga daing. Sa umagay iparinig sa amin ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat sa iyo kami ay nananalig. Ang daan na dapat naming lakaran sa amin ay turong, sapagkat itinataas namin ang aming kaluluwa sa iyo. Turuan mo kaming gawin ang iyong kalooban, sapagkat ang aming Diyos ay ikaw. Akayin nawa kami ng iyong mabuting espiritu sa landas na pantay. Amen. Pangsampung leksyon, mga patakaran ng sagupaan. Susing talata 1 Juan 3:8. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhay pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. 1 Corinto 10:20. Sa likod ng mga huwad na Diyos ng mga bansa, kung gayon ay mga talagang demonyo na nagbabalat kayo. Sa gantong background, mas nauunawaan ang tema ng kosmikong tunggalian. At ang katotohanan ito'y may napakalaking implikasyon para sa higit na pagkaunawa sa likas nitong labanan at kung paano ito nagbibigay liwanag sa problema ng kasamaan. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, mga halimbawa ng mga limitasyon ng tunggalian. Kalawa, mga patakaran ng sagupaan, unang bahagi. Ikatlo, ang pangalawang bahagi. Sa una ay may tatlong tatalakayin. Naantala ang isang anghel, ang dragon ng Apokalipsis, ang kaso ni Job. At sa ikalawa ay titingnan natin ang pansamantalang hari nitong daigdig. At sa ikatlo, mga limitasyon at patakaran. Unang pagkahati, mga halimbawa ng limitasyon ng tunggalian. At titingnan natin ang naantala ang isang anghel. Daniel 10:12-13. Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw ng iyong ilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at pagpapakababa sa iyong Diyos, ang iyong mga salita ay pinakinggan. At ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita.
Ngunit hinadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw. Kaya't si Miguel na isa sa mga punong prinsipe ay dumating upang tulungan ako at ako'y naiwan doon kasama ng mga hari ng Persya. Gaya ng nakita natin, ang mga Diyos ng mga bansa ay mga demonyong nakabalat kayo. At sa ibang kaso, minsan ay makikita natin ang ebidensya na malademonyong makalangit na pinuno ang mga nasa likod ng mga makalupang pinuno. Kahit ang mga anghelikong kinatawan ng Diyos ay maaaring salungatin ng mga hukbo ng kaaway. Inadlangan sa 21 araw. Paano nangyari na ang isang anghel na sinugo ng Diyos ay mahahadlangan ng 3 linggo? Sa pagiging makapangyarihan sa lahat, may kapangyarihan ng Diyos upang tumugon kaagad kay Daniel. Ibig sabihin, kung pinili niyang gawin ito, kaya niyang palitawin agad ang isang anghel kay Daniel. Gayunman, ang anghel na sinugo ng Diyos kay Daniel ay hinadlangan ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 3 linggo. Ano ang nangyari dito? Sa loob ng 3 linggo ay nakipaglaban si Gabriel sa mga kapangyarihan ng kadiliman, naghahangad na kontrahin ng mga impluensya na gumagawa sa isipan ni Ciro. Ang lahat na magagawa ng langit para sa kapakanan ng bayan ng Diyos ay nagawa na. Ang tagumpay sa wakas ay natamo. At ang mga hukbo ng kaaway ay napigilan sa buong panahon ni Ciro at sa buong mga araw ng kanyang anak na si Cambyses. Hindi ginamit ang pagiging makapangyarihan sa lahat upang mangyari ang gantong labanan. Hindi dapat gagamitin ng Diyos ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Dapat pagkalooban ang kaaway ng mga tunay na kalayaan at kapangyarihan na hindi pabago-bagong inaalis, ngunit tinatakdaan ng mga pagbabawal na alam ng magkabilang panig. Ang mga detalye hindi nahihayag sa atin, kaya hindi natin alam. Parang mayroong dapat na mga pagbabawal sa kosmikong tanggalian kahit ang mga anghel ng Diyos ay gumagawa roon. Nauunawaan ang mga limitasyon. Kung baga, ang pagkaunawa sa mga limitasyong ito'y maaaring hindi mahirap kung maunawaan natin ang ideya na napag-usapan na gumagawa ang Diyos sa pamagitan lamang ng pag-ibig at ang pag-ibig na iyon, hindi ang pamimilit, ay ang pundasyon ng kanyang pamahalaan. Ang ideyang ito na ang Diyos ay gumagawa sa pamagitan lamang ng mga prinsipyong nagmumula sa pag-ibig ay makakatulong sa atin na mas mabuting maunawaan ang dakilang tunggalian. Paano mo nararanasan ang mga limitasyon ng paggawa sa pamagitan lamang ng mga prinsipyo ng pag-ibig at hindi sa pamagitan ng pamimilit? Ano ang mga aral na natutunan mo tungkol sa mga limitasyon ng kapangyarihan? Pangalawang pagtatalakay, ang dragon ng Apokalipsis. Apokalipsis 12:12 at 14. Kaya't magalak kayo, o mga langit, at kayong mga naninirahan diyan. Kahabag-habag ang lupa at dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhas ay alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Ngunit ang babae binigyan ng 2 pakpak ng
malaking agila upang makalipad siya mula sa harap ng ahas patungo sa ilang hanggang sa kanyang lugar na pinaal pinaalagaan sa kanya ng isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon. Ang nangingibabaw na pananaw ng mga makalangit na mga pinuno sa kosmikong tunggalian ay nakabalangkas sa aklat ng Apokalipsis, kung saan ang Diablo ay nilarawan bilang ang malaking dragon na sumasalungat sa Diyos at mandaraya sa buong sanlibutan. Lawak ng nasasaklaw ng dragon. Ang dragon, si Satanas, ay hindi lamang nakikipagdigma sa Diyos. Apokalipsis 12:7 hanggang 9, at sa kanyang mga lingkod, talatang 1 hanggang 6. Kundi siya inilarawan din bilang pinunong nasa likod ng makakalupang kaharian na umuusig sa bayan ng Diyos sa buong mga panahon. Ang dragon nagbigay ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang trono, at ng dakilang kapamahalaan sa halimaw na mula sa dagat. Apokalipsis 13:2. Tignan din ang talatang 5, 17, 13 at 14. Ang halimaw na mula sa dagat ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan, at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Apokalipsis 13:5. Si Satanas, ang dragon, ay binigay ang kanyang kapangyarihan sa namumunong autoridad sa isang halimaw, isang relihiyo-politikal na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ito'y ginaganap upang agawin ang pagsamba na para sa Diyos. Nilalapastanganan ng halimaw ang pangalan ng Diyos. Ito rin ay nagkikipagdigma laban at kahit pa dinadaig ang mga banal ng Diyos kahiman sa isang yugto ng panahon. Itong pansanlibutang autoridad at nasasakupan ay ibinigay sa kanya ng dragon na nang aagaw na pinuno nitong daigdig. Malinaw na ang mga limitasyon kay Satanas. Gayunman, may malilinaw na limitasyon kay Satanas at sa mga sangay, pati na rin kabilang ang pansamantalang limitasyon. Kaya't tagalak kayo o mga langit at kayong mga naninirahan diyan, kahabag ang lupa at dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot, palibhasay alam niya na maikli lamang ang kanyang panahon. At yan ang isa sa mga limitasyon. Maiksi ang kanyang panahon. Hindi niya siya ay mapipigilan sa panahong yan. Hindi yung patuloy na makipaglalaban siya hanggat gusto niya. Ang pangwakas na tagumpay ng Diyos. Sa katotohanan, ang Diyos sa wakas ay magtatagumpay at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Gayunman, kahirap para sa atin upang makita ito ngayon. Sa wakas, ang mabuti ay magtatagumpay sa masama, magpawalang hanggan. Pangatlong pagtatalakay, ang kaso ni Job. Job 1:12, 2 hanggang 6. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan,
Subalit huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Makabuluhang detalye mula kay Job. Sa aklat ng Job, nabigyan tayo ng nakabibighaning kabatiran sa realidad ng malaking tunggalian. Una, mukhang may mga uri ng makalangit na tagpo sa konsilyo, hindi lamang isang pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, ibang makalangit na mga nilalang nakasangkot. Ikalawa, may mga umiiral na pagtatalo, hinuhudyatan ng katotohanang tinanong ni Jesus kung isinasalang-alang ni Satanas si Job. Isinalang-alang si Job para sa ano? Ang tanong ay may katuturan sa konteksto ng isang mas malaki at nagpapatuloy na pagtatalo. Ikatlo, samantalang idinideklara ng Diyos si Job na walang kapintasan, matuwid at may takot sa Diyos, iginiit ni Satanas sa kanya lang natatakot sa Diyos si Job dahil pinoprotektahan siya ng Diyos. Ito'y katumbas rin sa paninirang puri sa karakter ni Job at ng Diyos. Kaapat, nagpaparatang si Satanas na hindi patas ang ginagawang proteksyon ng Diyos kay Job at ginagawang imposible para kay Satanas na patunayan ang kanyang mga pinagsasasabi. Ito'y nagpapahiwatig ng mga umiiral na limitasyon kay Satanas, mga patakaran ng sagupwan, at na mukhang nagtangkang saktan ni Satanas si Job. Nasubukan ang teorya ni Satanas na hindi hihigit sa mga limitasyon. Tumugon ang Diyos sa bintang ni Satanas sa harap ng konsilyo sa langit sa pamagitan ng pagpapahintulot kay Satanas upang ilagay ang kanyang teorya sa pagsubok. Ngunit sa loob lamang ng mga limitasyon. Una niyang ginawaran si Satanas ng kapangyarihan sa lahat ng kanyang ari-arian, ngunit hindi pinahintulutan na saktan mismo si Job. Talatang 12. Mamaya, matapos igiit ni Satanas na pinagmamalasakitan lamang ni Job ang tungkol sa kanyang sarili, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na saktan mismo si Job, ngunit dapat panatilihin ang kanyang buhay. Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 6. Nagdadala ng maraming kalamidad si Satanas laban sa sambahayan ni Job. Gayunman, sa bawat kaso ay patuloy na pinagpala ni Job ang kanyang pangalan, ang pangalan ng Diyos, na pinasisinungalingan ang mga bintang ni Satanas. Mga prinsipyo ng pag-ibig, isang pagbabawal. Marami tayong matututunan dito, gaya ng may mga patakaran ng sagupaan sa konteksto ng tunggalian. May mga pagbabawal na makalangit na bulwagan kung saan ang mga aligasyong ibinangon laban sa Diyos ay maaaring maayos. Ngunit walang nilalabag ang Diyos sa mga banal na prinsipyo na katutubo sa pag-ibig, ang pundasyon ng pamahalaan ng Diyos at kung paano niya pinamumunuan ang sansinukob at ang mga matalinong nilalang dito. Itong makakalangit na tagpo sa aklat ni Job ay nag-aalok sa atin ng mga kaakit-akit na kabatiran ng malaking tunggalian at kung paano ginaganap dito sa lupa. Pangalawang paghahati, mga patakaran
ng sagupaan. Tatalakayin ang pansamantalang hari dito sa daigdig. 1:12, 31, 14:30 at 16:11. Ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito. Ngayon ang pinuno ng sanlibutan ito ay palalayasin. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang pinuno ng sanlibutan. Siya'y walang kapangyarihan sa akin. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. May epekto ang mga patakaran ng sagupaan. Nakita natin sa mga nakarang leksyon na sa loob ng kosmikong tunggalian, si Satanas at ang kanyang mga pangkat ay pansamantalang ginawaran ng makabuluhang nasasakupan sa mundong ito. Limitado ayon sa ilang uri ng mga patakaran ng sagupaan. Itong mga patakaran ng sagupaan ay nililimitahan hindi lamang sa kilos ng kaaway, ang dyablo at ang kanyang mga pangkat, kundi nililimitahan din ang mga kilos ng Diyos upang alisin o bawasan ang kasamaan na pansamantalang nakapaloob sa nasasakupan ng kaaway. Dahil hinding-hindi sisirain ng Panginoon ng kanyang mga pangako hanggang sa sumang-ayon siya sa mga patakaran ng sagupaan. Sa gayon ay nagbibigay ng limitado at pansamantalang ang dyablo ay magkakaroon ng ilang limitado at pansamantalang paghahari sa dyablo. Moral na nilimitahan ng Diyos ang kanyang hinaharap na pagkilos na hindi binabawasan ng kanyang walang pigil na kapangyarihan. Mga epekto sa paghahari ng kaaway. 1:12, palalayasin. 1:14-30, walang kapangyarihan sa akin. 1:16-11, hinatulan na. Ipinuproklama ng bagong tipan ng isang banggaan ng mga kaharian. Ang misyon ni Kristo ay ang talunin ng kaharian ni Satanas. 1 Juan 3:8. Mga limitasyon ng magagawa ng Diyos. Una, ang paggawad ng malayang kalooban sa mga nilikha. Ikalawa, ang mga patakaran ng sagupaan ayon sa tipan na hindi tayo nakakaalam kahit man lang ngayon. Ang gayong mga hadlang at limitasyon sa bawal na kilos ay may makakabuluhang implikasyon sa moral na kakayahan ng Diyos upang bawasan at kaagad alisin ang kasamaan sa mundong ito. Kaya nakita natin ang patuloy na kasamaan at pagdurusa na maaring tunay na maging sanhi para sa maraming taong pagdudahan ang alinmang pag-iral ng Diyos o kanyang kabutihan. Gayunman, kapag ang dahilan ng dakilang tunggalian ay naunawaan at ang mga limitasyong inilagay ng Diyos kung paano niya pakikitunguhan ng kasamaan, makakaya natin na sa ilang antas na mas maunawaan kung bakit ang mga bagay ay gaya ng kung ano ang mga ito. Kahit man lang hanggang sa pangwakas na tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Pangatlong pagkakahati. Mga patakaran ng sagupaan at ang paksang tatalakayin ay mga limitasyon at patakaran. Marcos 6:5, 9:28 at 29. Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit
at pinagaling sila. Ang talatang ito, ang background nito ay ang karanasan ng Panginoon sa Nazaret. Hindi siya makapaglingkod ng mabuti roon sapagkat merong problema sa panampalataya ng mga tao sa kanya. Kaya kung nagkapagpagaling man siya ay hindi marami. Ito ay isang limitasyon din. Tinanong siya ng kanyang maalagad, bakit hindi namin yun mapalayas? Sinabi niya sa kanila, ang gantong uri ng pagpapalayas lamang sa pamagitan ng panalangin. Ang background naman nito ay tungkol sa bundok ng pagbabagong anyo. Naalala ninyo ang siyam na malagad ay naiwan sa paanan ng bundok. Nang bumaba ang Panginoon kasama ang tatlong alagad, ay lumapit sa kanyang isang ama sapagkat ang kanyang anak ay hindi mapagaling ng mga alagad. Bagamat bago ito ay sinugo ng Panginoon ang mga alagad ng dala-dalawa at nakapagpalaya sila ng mga demonyo, nakapagpagaling ng may sakit. Kaya nga nagtatanong, bakit hindi nila magawa ito ngayon? At ang sagot ng Panginoon ay ito'y sa pamagitan lamang ng panalangin o kapangyarihan ng Diyos. Ang kosmikong tunggalian ay pangunahing isang pagtatalo tungkol sa karakter ng Diyos na sanhi ng mga mapanirang aligasyon laban sa kabutihan, katarungan at pamahalaan ng Diyos. Ito'y isang uri ng kosmikong tipang usapin. Ang ganitong tunggalian ay hindi maayos sa pamagitan ng lubos na lakas, kundi sa halip ay humihingi ng demonstrasyon. Nakita natin ito nung nakaraang linggong pag-aaral. Hindi pwede ang labanan na gagamit ang lakas sapagkat wala talagang laban si Satanas sa lakas ng Diyos, nakita niya sa langit. Kaya hindi maaari ang gantong labanan, kundi ang labanan ayon sa ating nakaraang leksyon ay pagkukumpara ng dalawang karakter ni Satanas at karakter ng Diyos. At dito ay inuulit sa pagbanggit na ito ay nangangailangan humihingi ng demonstrasyon. Ano yung demonstrasyon? Ang pagpapakita ng dalawang uri ng karakter. Malaya, patas, hayag na investigasyon. Kung ang mga seryosong aligasyon ay dinalalaman laban sa isang taong nasa kapangyarihan, ang pinakamabuti at marahil ay ito lamang ang pinakamabuti na paraan para talunin ang mga aligasyon ay pahintulutan ng isang malaya, patas at harap-harapang investigasyon. Kung ang mga aligasyon ay pinagbabantaan ng buong pamahalaan ng pag-ibig, hindi maaaring simpleng itago ito. Ano ang kahulugan ng lahat ng mga ito para maunawaan ang kosmikong tunggalian at nauugnay sa problema ng kasamaan? Kung mangangako ang Diyos, kanya bang sisirain ito? Siyempre hindi. Hanggat ang Diyos ay sumasang-ayon sa mga patakaran ng sagupaan, ang kanyang hinaharap na kilos ay magiging limitado sa moral. Sa gayon, ang kasamaan ay masasakop sa pansamantalang larangan ng kaharian ng kadiliman. Ang mga aspeto ng pananampalataya at panalangin. Ang ilan sa mga limitasyon o patakaran ng sagupaan na nasa lugar ay masiglang nakaugnay sa mga bagay na gaya ng pananampalataya at panalangin. Sa ibang dako, makikita natin ang katibayan ng mga panalangin ay gumagawa ng pagkakaiba
na nagbubukas ng mga daan para sa banal na pagkilos na kung hindi ay maaaring hindi magagamit. Gayunman, hindi dapat nating isipin na wala ng ibang aspeto kundi panampalataya at panalangin. Maraming iba pang aspeto na maaaring hindi natin nababatid. Nababagay ito sa nakita na natin dati tungkol sa mga patakaran ng sagupaan sa malaking tunggalian na nililimitahan ng magagawa ng Diyos kahiman sa ngayon. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kalwalhatiang na mahahayag sa atin. Roma 8:18. Paano nagbibigay ang mga talatang ito ng kumpiyansa na kahit marami tayong hindi nalalaman, maaari tayong magtiwala na alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti, nais niya ang pinakamabuti, at tatapusin niya ang mga kasamaan at papasukin ang isang walang hanggang kaligayahan. Ang tao ay likas na nakakiling upang sundin ang mga mungkahi ni Satanas at hindi niya matagumpay na lalabanan. Maliban kung si Kristo na nananahan sa kanya, ginagabayan ng kanyang mga hangarin at binibigyan siya ng lakas. Mas mabuting alam ni Satanas kaysa sa bayan ng Diyos ang kapangyarihan na maaari nilang hawak, higit sa kanya kapag ang kanilang lakas ay na kay Kristo. Kapag may pagpakumbaba silang makiusap sa makapangyarihang mananakop para sa tulong, ang pinakamahinang mananampalataya sa katotohanan ay matagumpay na may tataboy sa Satanas at ang lahat ng kanyang hukbo. Amen at Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang makapangyarihang manakop, dalangin ko na sa mga panahong hindi mo maunawaan ang nararanasan mo, magniningning ang inyong panampalataya upang mas mapalapit ka sa Kanya. Amen. Subayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe. Kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.